gloves sa pelipad ko yung drone. Hello mga ka-Jedi, welcome po sa aming channel. And today episode nga pala, maglalakad-lakad lang tayo. By the way, Jet nga pala, nandito ako sa may Edmonton, Canada. And kung mapapansin nyo, is winter na yan. So guys, so pag magdadrive kayo pag winter, dapat medyo malayo kayo sa may nasa harap nyo. Kasi hindi nyo alam kung makakapag-brake kayo kagad eh. Kaya nito, lakas ng snow. Minus 14 ngayon, pero feels like minus 23. Kaya dapat yung distansya nyo malayo, kasi para kung mag-brake man siya bigla, makaka-brake ka rin kagad na hindi tatama sa likod niya. And, tapos dapat naka-on na kagad yung taillight mo. Hindi kagaya nun, no? Hindi pa naka-on yung taillight. Pag gantong malakas yung snow, dapat naka-on yung taillight mo para nakikita ka. Ngayon, no, nalayo niya na, hindi na siya kita. Nandito na tayo mga ka-Jedi. Dito ako dati nag-park din eh nung unang-una kong bike vlog. Pero ngayon mas malamig. Yung una kong bike vlog nasa minus 10 lang yun. Ngayon hindi muna ako nag-bike, naglakad-lakad lang ako kasi mabilis lang din naman ako. Kasi susunduin ko pa yung mga bata mamaya. Ito yung kapaligiran guys, pagka nag-i-snow. Pasok tayo dito sa trail. Yun, kung napanood nyo yung bike vlog ko nung sa bump nakaraan itong November, mas malamig po ngayon kaysa nung November na yon sa may bump last year. January ngayon kaya last year. Ngayon is minus 14, feels like minus 23. Kaya nagsuot ako ng heated gloves. Ayan, meron siyang battery para uminit siya, pero minsan nararamdaman ko tumatagos yung lamig dito kagaya kagabi nung minus 18. Ngayon okay lang, hindi ba siya tumatagos eh, pero sana hindi siya tumagaw. Ay nagbabike guys, Pinoy yata yun eh, nakapat bike siya, nainggit tuloy ako. Sana dinala ko rin pala yung bike ko, sayang. Kahit na hindi yung e-bike medyo delikado sa ganito kalamig eh. Kahit yung regular lang na bike. Yun yung bakas ng gulong mo. Kasi yung sapatos ko, kapal ng gulong. Yung gituloy ako. Yung tulay sa pagbabike ko guys. Tapos kung napanood yung vlog namin ni Ilags, dito rin yung tulay na yun eh. Ayan. Hindi kita lahat no dahil may snow no. Subukan natin magpalipad ng drone mamaya. Ito na yung ilag mga ka-Jedi oh. Yan, frozen na rin siya. Tapos bukas nga pala Wednesday, abot hanggang minus 30 yung temp. Di ko alam kung feels like ilan yun, pero nasa minus 37. Tapos Friday nasa minus 40. So yung freezer natin is minus 18 yung lamig nun eh. Nasa minus 18 dapat yung lamig ng freezer. So doble yun ang lamig dito sa Biyernes. Kaya pagka January, ayan na, ito na yung pinakamalamig na buwan. Hindi yung December talaga or November. Ito yung January. Kaya yung mga nagbabakasyon sa Pinas sa January, swerte. Kaya last year nung nagbakasyon kami sa Pinas sa January, hindi namin experience yung ganito kalamig. Pero ngayon lang nag-snow eh. Pero ang kapal agad oh. 2 oras pa lang yan. Pa ako. Tapos pakita ko sa inyo yung shape ng snow. Kasi siyempre di ba yung shape ng snow guys, yung kagaya sa frozen. Tingnan natin ngayon. Depende yan sa temperature kung magiging ganun yung shape ng snow eh. Kunin ko lang yung cellphone ko kasi sa GoPro hindi kita. So ito mga ka-Jedi, ito yung totoong shape ng snow. Diba? Yan. Kung makikita nyo. Yan. Yung iba hindi ganun, yung iba ganun. So mga ka-Jedi, nandito ako sa may tulay. Assemble ko lang yung drone ko.
Baka hindi na bumalik dahil may hangin tapos snow. Pero subukan natin. Ayan. Grabe yung snow. Ayan, hindi na makita yung malayo. Diyan kami nagbangka dati nila Inags eh. Grabe puro yelo. Tanggal ako ng gloves ng pelipad ko yung drone ko. Grabe sakit sa kamay. Parang pinapaso yung kamay mo na sa lamig. Parang may hawak na yelo kahit wala kang hawak na yelo. Ganun kalamig. Tapos hindi ko na mamalayan, tumutulo na isip mo pag ganito kalamig. So safe naman nakabalik yung drone ko. Ewan ko kung may nakita yung drone ko kasi nga yung visibility niya ganyan parang foggy. Hindi masyadong kita yung kapaligiran. Pero sana nakita nyo. Medyo tinaas ko ng konti. Medyo risky yung drone ko Tapos sobrang sakit na nung kamay ko. Kaya binaba ko na rin agad. Wala nga palang tao dito guys. Yung nagbike lang tsaka ako. Ayan, kaya yung gulong lang makikita nyo. Nagkasama yung sarap magbike dito tsaka maglakad-lakad. Tapos sa mga gilid-gilid magpicnic-picnic. Tapos sa baba nito merong beach dito sa baba niyan. Ayan dyan. Ito nga pala guys, pag may emergency wala kang cellphone, wala kang signal, alam ko ipipress mo lang yan Tapos makakausap mo yung operator, sasabi mo kung kailangan mo ng tulong. Siyempre alam na nila yung location na itong lugar na to. Ayan. Kasi nga medyo malayo na to sa may nasa city pa rin, pero itong lugar na to ginawa talaga to para maging pasyalan Mas dito yung trail ng bike. Diyan ako nagbabike trail. Baba tayo. Nakaraan hindi sana malamig, sarap sana tawag doon, tubugan. Mga bata, ginagawa namin lagi pag winter. Ngayon malamig. Siguro gawin din namin pag hindi ganito kalamig. Sakit sa kamay, kawawa rin yung mga bata. Hanggang dito na tayo. Yun yung tulay mga ka-Jedi. Nandun ako kanina. Tapos yung yellow makikita nyo kung gaano kakapal. Kasi nga itong ilog umaagos yung ilalim. So huwag kang tatapak sa may ibabaw ng yellow. Kasi pwede kang lumusot sa ilalim tapos agusin ka and hindi ka na makakaahon kasi nga may yelo sa ibabaw. Yan, so yan yung wag nyong gagawin sa may mga ilog. Sa lake steady kasi yung tubig kaya iba pagka lumubog doon, nandun pa rin sila sa lugar nila kasi nga steady, hindi gumagalaw yung tubig Itong ilog, pag lumubog ka, dadalik ka na doon. Ito yung bike trail Susunod dyan, ayayin ko si Inags dyan. Tuturuan ko siyang mag-ride ng bike sa trail. Balik na tayo. Ay mga ka-Jedi, 3 oras na snow. Ganyan na siya. Dali. Yan mga ganyan. Ilang inches yan, mga 1.5 inch siguro, or 2 inches. Lalim na agad. Purig pag winter mga ka-Jedi walang katao-tao. Isang lamig. Pero kahit na ganito guys, kailangan maghanap ka pa rin ng bagay na magpapa-enjoy sa'yo. Kailangan enjoyin mo pa rin itong winter kahit na malamig. Lumabas ka.
Nasa Canada ka, kailangan mong tanggapin. Sana nag-stay ka na sa Pinas. Ang isa sa dahilan kung bakit daming maalis dito sa Canada. Ang haba ng winter, haba ng lamig. Tapos pag tumatanda ka na, mas lalo pang matalikod ako yung hangin kasi pag tumatanda ka na, mas lalo mo nararamdaman yung lamig. Dati dumating ako dito 23 years old, wala lang yung lamig-lamig na yan. Hindi pa ako masyadong lamigin. Ngayon 35 na ako, hindi pa rin magano kalamig. Nararamdaman ko na iba na yung katawan ko. Grabe lakas ng hangin mga ka-Jerry. Kita ba? Siyempre kitang-kita ko, maitim ako eh. Hindi man ako magko-camouflage sa snow. Big. Ayan, naglalakad-lakad ng isa. Ayan, may edad na guys. Siguro nasa 50 o 60 na pataas. Naglalakad-lakad siya. Siyempre hindi pa rin mawawala yung exercise sa mga tao, no? Kaya na malamig. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng excuse. Nasanay na sila rito sa lamig. Ito ako nagpalipad ng drone. Ito mga ka-Jedi, yung mga namamasyal dito nagsasabi ng mga ornamento. Ayan o, Pasko pa rin. Jedi. Itong snow na to nga pala hanggang bukas to, kaya hindi ko alam kung gaano siya kakapal bukas. Sana hindi ganun kakapal para okay lang mag-drive. And tingnan natin yung sasakyan ko kung natabunan na rin ng snow, no? Magtatanggal pa ako ng snow ng sasakyan. So yung suot ko nga pala mga ka-Jedi, no? Tatlong jacket to, isang hoodie, tapos isang vest, tapos itong lumang-luma ko ng North Face. Sulit na sulit yung gamit. Tapos yung pants ko, tatlong patong din to. Isang fleece na pants, isang thermal, tapos isang jogger pants. Yan. Pero nga pala yung sasakyan ko mga ka-Jedi, pakita ko sa inyo. Yan. Hindi pa naman ganun kakapal yung snow, manipis pa eh. Tapos sinataas ko yung wiper para hindi matunaw yung snow sa windshield, tapos dumikit sa wiper. Tanggal ako ng snow. Jedi, sakto yung balik ko sa may sasakyan. Yung gloves ko kasi di yan nag-on, nalobat na agad. Sabagay, ginagamit ko kasi ito pag naghahatid sa may mga bata eh. Kaya tsaka naka-maximum lagi yung hit. Kaya siguro mga 2 oras na naka-on yun. O kulang pa. Dahil nga malamig yung battery niya, mas madaling madrain. Kaya siguro hindi umabot ng 2 oras. Saglit lang naman ako naglakad-lakad, mga 1 oras lang. So tara na, drive na tayo. Ito yung paangat mga ka-Jedi, oh. Yung kaya naman ng sasakyan ko eh. Ito yung mahirap pagka naka minivan ka tapos naka front wheel drive ka. Kaya yung mga kotse magagaan. Yan, medyo tumatay ko dito. Medyo napupunta dito sa side na to eh. Kaya iba ang bibilis tapos napupunta sa bangin.
Kasi ang bibilis, lalo na yung mga truck eh. Kaya pagka ganito, irespeto nyo yung panahon. Kaya dapat alam nyo pakiramdaman yung sasakyan nyo. Kaya ngayon yan, pataas oh. Alam nyo kung gaano kabilis hihinto yung pag-brake nyo. Ayan, nag-a-appear yung dilaw. Ibig sabihin, nag-i-skid yung gulong, umiikot lang na umiikot. Kasi nagbiblink. Paangat kasi. Kung mapupunta sa bangi, pupunta doon sa side na to. Yun, nalampasan din natin yung paangat. Yun, dito ko na puputulin mga ka-Jedi, no? Maraming salamat po sa panonood at sa pagsama sa akin sa malamig na lugar dito sa Edmonton. Maraming salamat po at sana po okay po kayong lahat. Sana po si Ate Socorro dyan sa Japan okay lang din po. Sana hindi po kayo naapektuhan ng lindol. And maraming salamat po sa aking mga subscriber. And hanggang dito na lang, Jedi Cycle signing out.